Hello guys! Umaga nga tayo nagising, mga 6 pasado pa lang yan ng umaga at nag-almusal na nga tayo. Meron nga kami nabili na cup noodles dito kagabi at sabi ko nga ay kakainin ko nga ngayon dahil gusto ko ng mainit dahil napakalamig dito sa Baguio ngayon. Pero maya maya lang ay kumatok ang aming co-or at nagbigay ng aming free breakfast. So ayan, meron tayong hotdog and egg and nag-ready na nga din tayo. Maaga tayo nag-aasikaso dahil tayo ay pupunta sa Diplomat Hotel, isang lugar na gustong puntahan dito sa Baguio pero isa sa kinakatakutan ng mga bumibisita. So nandito na tayo. Ang entrance fee ay 100 pesos. Kaunting kaalaman nga pala, ito nga palang building na ito ay itinayo noong 1913. Grabe diba? Balik ko ngayon, 2024, 111 years na ang building na ito. So, ganito siya katibay. Pero, sinarado siya ngayon at bawal pumasok sa loob dahil nilindol siya. Kaya pinagbawal ang sino man na pumasok sa loob. So, nung panahon nga pala noon, nung 1913, itong gusali na ito ay itinayo bilang bahay pahingahan at bakasyonan ng mga pare at madre. Ngunit dumating ang World War II at sinakop ng mga Japanese Army ang lugar na ito at ginawa nilang kampo. Maraming mga sibilyan ang nagtago sa lugar na ito, ngunit nasakop din ito ng mga Hapon noong panahon ng World War II. Dati siyang Dominican Hill Retreat House at noong 1970s ay naging Diplomat Hotel. Ops, pahinga muna tayo sa Diplomat Hotel. Alawin muna natin ang ating imahinasyon. So, nandito tayo sa biggest 10 commandments tablet here in the Philippines. At ito ay nasa Guinness World Records. So, kung titignan mo siya, akala mo maliit lang. Pero pag nilapitan natin siya, ay napakalaki na ito. Sikat nga din ito at dinadayo rin ng mga turista tuwing magagawi sila dito sa Baguio. So, ito ay isa sa pride ng Baguio dahil nasa Guinness World Record siya. Totoo ngang malaki, kaya tara, punta tayo para malaman ninyo kung gaano talaga siya kalaki at gaano siya kataas. Tara, lapit na tayo. Unti-unti na nga akong lumapit dyan at kitang-kita nyo naman ay kapiranggot lang talaga ako ng tablet na ito. Napakalaki talaga at dito nyo mapapansin na malaki talaga siya kapag tilapitan na ng tao. Ayan. So marami na nga rin nagpa-picture dito. Isa na rin na sa nagpa-picture ang ate ko. Natutuwa nga ako dahil manghang-mangha naman siya sa bawat pinupuntahan namin. At masaya ako dahil napasaya ko ang ate ko. Sadya ngang napakasaya na makitang masaya yung mga taong mahal natin. Oo, hindi nakapasok. Hindi tayo makakapasok sa loob kasi nilindol siya. Oo, nilindol siya. So, nakalock siya ngayon, yung bento. At mabalik na nga tayo sa Diplomat Hotel. Hindi pa nga talaga kami makamove on dahil nga hindi kami makapasok. Pero buti na lang hindi kami makapasok dahil ngayon pa lang kinakabahan na ako. Ito nga pala yung right side ng Diplomat Hotel. So, alam ko may mga nagtatanong sa inyo bakit kinakatakutan ang lugar na ito. Noong 1980s nga ay ipinasarado ang lugar na ito. At dahil sa tagal na naabando na ang lugar na ito ay isa na ito sa kinakatakutan o tinaguri ang haunted house dito sa Baguio City. Sa kadahilan ng noong panahon ng World War II, noong nasakop ng mga Hapon ang area na ito, madaming sibilyan, pare at madre ang nawalan ng buhay. Marami ang binugbog, brutal na nasaktan, iba't ibang klase ng krimen, pangre-rape ang naganap sa lugar na ito. Simula noon, kinatakutan na ito sa sinasabi ng iba na merong nagpapakita at nagpaparamdam sa lugar na ito. At habang ine-edit ko nga ito ay kinakabahan at kinikilabutan ako. Hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko at tinitignan ko yung mga videos ko, baka mamaya may nakasilip din dito. So sa area nga na ito at sa lugar na ito ay pag nagpicture ka ay pwedeng may sumama sa picture mo.
Kinakabahan nga ako pero tuloy lang ipakita nating hindi tayo kinakabahan at natatakot. Siyempre, ata pa nga tao. Huwag mo nang sundan kung ano yung karugtong. At eto nga, naglakad-lakad kami dito naman sa left side ng Diplomat Hotel. At rampa-rampa nga kami dyan ng ate ko. So, masayang-masaya kami dyan dahil magkasama naming na-explore ang lugar na ito. Though hindi kami nakapasok. Okay lang, at least nakapunta. So, ayun yung aming likuran. Bangin. So, ganito siya. Ganito siya. Ganyan siya. Kala mo simpleng bundok pero napakadaing bahay. Ayan. Tapos may malaking puno. Ayan siya, Diplomat Hotel. Hanggang ngayon, pinaniniwalaang meron pa rin nagpaparamdam sa lugar na ito. Hindi maiwasan dahil naabandona ang lugar na ito. At habang binibidyohan ko nga ang lugar na ito, ay gusto ko talagang makita ang loob nito. Pero habang binibidyohan ko to ay hindi ako nakatingin kaya hindi ko alam kung anong tinatamaan ng camera. Natakot kasi ako baka mamaya may dumungaw. Alam mo naman ang ating imahinasyon lalo na't nasa nakakatakot na lugar tayo. So ayan, tumayo nga pala kami dyan, bumalik kami dyan at itong fountain na to ang isa sa kinakakatakutan dito at may sumasama sa picture. Dahil pinaniniwalaan sa fountain na ito, dito tinatapon yung mga katawan na namamatay noon. Ayan. So, pagtayo nga namin dito sa pintuan na ito, ay ramdam mo yung lamig na nanggagaling sa loob. Puro bato kasi ito at na-stuck yung lugar na ito. Kaya sobrang lamig na humahampas sa mukha namin. Medyo kinakabahan nga kami dyan. Pero, syempre, kailangan natin itong ma-explore. At binasa nga dito ng aming co-or ang history ng lugar na ito. So, noong 1913 ay naging bahay bakasyonan siya ng mga madre at pare. At noong 1915 ay naging eskwelahan siya. Ayun. So, ayun lang ang aking kaalaman sa lugar na ito. Ngayon, alam na natin kung bakit kinakatakutan ang lugar na ito at kung bakit naging haunted house na siya. And for more information, Google nyo lang and magtanong-tanong. So tara, uwi na tayo. Salamat po sa panonood. Kamsahamnida. Waka waka Bye-bye!